Lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, welcome sa Tulay Pilipino. Ayun. Hi, Angelo. Hello, Ma'am Tony. Muli, ito po ang Tulay Pilipino. Sa puso at dugo ng bawat Pilipino, likhas ang malasakit at pagtulong sa kapwa. Talagang dito sa DWIZ, patuloy natin pinapalakas ang diwa ng bayanihan ng Pilipino para sa serbisyo natin sa ating kapwa Pilipino. Yes. Ayun. So, Tulay Pilipino po. Tulay Pilipino, isang programang nag-uugnay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong, mga non-government organizations, ahensya ng gobyerno at mga partner na may pusong maglingkod sa ating mga kababayan. Yes, kami ho ang makakasama nyo sa isang oras. Angelo, at ako Yup. rin po. Oo, ang reyna ng public service, Miss Tony Rose Gaida. Ayun. Samahan niyo po kami Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon dito lamang sa DWIC News Nationwide. Tulay Pilipino po dahil Miss Tony, walang ibang tutulong sa Pilipino Kung hindi ang kundi kapwa Pilipino. Yes, Yan. okay. Naku, maganda itong mga panauhin natin sa araw na ito. Yes, Miss Tony. Simulan natin. Opo. Oo, pero Miss Tony, may mga balita lang tayong talaga namang mas better pa sa good news, ano? Yung may mga talagang bata, mga estudyante na talentado na mga inventor, Miss Tony, na na naka-invento sila ng isang equipment na makaka-predict ng kung kailan darating ang baha, gaano kalalim ang baha, talaga nakakamangha. Malaking ano yun, tulong yun. Yes, oo. Para makatulong din sa maagang paglikas sa mga kababayan natin. Totoo. Kaya kahanga-hanga itong batang ito, Miss Tony, na mula ito, Miss Tony, sa Tarlac, itong estudyante sa Tarlac gumamit ng AI at 3D simulation para ma-predict ang baha. Aba naman. Alamin nga po natin sa ating The Better News. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, The Better News. Isang high school student mula sa Tarlac National High School ang bumuo ng makabagong teknolohiya gamit ang artificial intelligence upang matukoy at mahulaan ang pagbaha sa kanilang lugar. Si Arnon Isabel Ginto ay nakalikha ng 3D groundwater flooding simulation na kayang tukuyin kung kailan mangyayari ang baha, gaano ito kalalim at aling mga lugar ang unang maapektuhan na makakatulong sa mas maagang paghahanda at disaster response. Gumamit siya ng historical weather data mula sa Pag-asa at sinanay ang kanyang model sa loob ng 6 na buwan gamit ang machine learning at hydrodynamic modeling. Dahil sa kanyang proyekto, kinilala si Ginto bilang Best Project Winner sa 2024 DepEd National Science and Technology Fair at naging kinatawan ng Pilipinas sa International Science Fair sa Los Angeles, kung saan tumanggap din siya ng espesyal na parangal mula sa National Geographic Society. Naging recipient din siya ng Gokongwei Brothers Foundation Young Scientist Award. At yan ang ating The Better News. Ayon, good job sa estudyanteng yan na naka-invento ng isang naka-invento ng makakapredict sa baha. Malaking bagay yun. Kasi minsan nasa labas ka, hindi mo alam, bigla na lang magfa-flash flood, di ba? Opo, nakakatakot naman yun. Ako, lalo na sa panahon ngayon, Miss Tony, na hindi sigurado ang mga bagay-bagay. Correct. Lalo na't may mga sigalot sa ibang lugar. Tayo apektado rin kapag may mga kalamidad. Nako, kailangan natin yan. So, good job dun sa estudyante Yes, from Tarlac. talagang Ayan. malaki natutulong din ng AI, no? Pero Opo. kung ilalagay sa mabuting paraan. Nasa tamang paggamit, Yes, Miss Tony. oo. Nakakatakot pero nakakamangha at the same time, Miss Tony. Yes, oo. Ayun. Ay, Miss Tony, mayroon tayong great guest, Miss Tony. Yes, oo. Sila'y mula sa Balikatan, Mm. sa Kaunlaran National Foundation. Yes, we're privileged to have with us their president, yes, si Miss Rosario Charo Yu. Welcome, ma'am. Today. Thank you. Salamat Thank po. you. And of course, ang public relations officer nila, yes, ang napakagandang si Miss Lucette De La Rosa. Welcome, Lucette. Maraming salamat po. Ayun. Welcome po sa programang Tulay Pilipino. Yun. Yes, Tony. Okay. Ma'am, before anything, ano ba itong Balikatan sa Kaunlaran National Foundation? Now it's NGO po, non-government organization. Yes. Pero it started as women movement sa time pa ni First Lady
Ma'am Imelda Marcos, 1977. Yes. So she was also the chairperson for the, she united all the women organization at that time of the Philippines kasi maraming organization noon. So one of the active is Balikatan sa Kaunlaran, which inspired by her, former President Marcos have a proclamation decree PD 1609 and naging araw ng balikatan every year January 6 since 1977 po. Okay, so nag-umpisa ito kababaihan lang muna. Yes po. Okay. And sa time na po ni our now honorary chair Gia Gomez, she transformed into become a family organization. So kasama ng anak, kasama ang asawa para to work together to form their family based small entrepreneurship. So from nag-umpisa sa ilaw ng ahahanan, lumalabas ang pagkakapampangan ko, nawawala yung H. Ilaw ng tahanan, yes, oo. Ngayon families na are involved. Yes, community-based, family community-based na. Okay. Ngayon, of course, ito nasabi nyo na, how often naman ginagawa itong charity work ninyo? So, with this, na-launch namin ang Entrepinoy, which exhibit the mga products ng mga iba't ibang chapter ng BSK. So, we support them, technology, marketing, resources. So, we help them para ma-market ng mabuti ang kanilang products. So, may venue kami. So, we partner, collaborate with government and non-government agencies like Robinson is one of our partner now. Every year we have exhibit in their malls. Oh, okay. They give us the free venue that Okay. we can have exhibit of all different chapters came from all over the Philippines. We have also last October sa Club Filipino. Okay. We launched the so-called Philippine Made Proudly Mine. So yung slogan na yon, we're carrying it. Philippine Made products, proudly Okay. mine. And your products, ano-ano to mga products mo, Lucette? Marami po, no? Talagang from Luzon, Visayas, and Mindanao. So we Yeah. have even danggit from Cebu, mga taga-Angono na gumagawa ng mga basahan, ng mga watch holders. At even like this one po, yung itong flagship. Dal, oo, nakita. Ito yung Yeah. flagship ng Balikatan po. Filipiniana Dolls. Oo. Maria Clara. Nakikita ba natin? Oo. Ang Opo, ganda, sir. Angelo. Oo nga At po saka eh. napaka-intricate nung pati yung gown niya, yung... Yes. Sa mga embassies po makikita nyo yan. So lahat yan lumilipad po yan sa iba't ibang bansa na po. At we have as well, ito may book po kami about Balikatan sa Kaunlaran Foundation at sino-sino din yung mga miyembro namin. So talagang even yung mga scramble, Sige po. maliliit hanggang malalaki ay talagang tinutulungan natin and we give them an avenue for them to sell their products. Yun po yung importante. Okay. Itong mga exhibit ninyo, ma'am, do you have it monthly or... We have a website Yes. online. We're creating an online marketing website for them. But we do it as maybe 2 to 3 times a year. Now we gather them together in one venue. Actually, we're planning to go by region to support them. So aside from the Filipiniana Dolls, our flagship, we have also like this one, mga organic po na plant-based. We have mga peppermint, but eucalyptus. It's relief for headache, colds, natural lahat. Tapos we have malunggay. So may mga
natural natin. So, ma-order nila ito online? Yes po. And Yeah. the exhibit. Itong dal ninyo, ma'am. Shoes from Laguna as well. So we have members from Laguna, we Laguna, have members uh-uh. from Benguet. Oo. Para Nationwide. dun sa nationwide po. Yung mga indigenous people natin, talagang we gather them. Yeah, and we from bring, Benguet, we bring Coffee from Benguet po, Ganun. mga Wow. organic coffee. So marami po. It- And even halal products, chicken pastel. Meron po kaming member po na they do specialize on halal products po. Ang gano'n. Ang ganda nitong Oo dal. nga po eh. Magkano naman, Detalyado ma'am, yun. yung ganyan? Yung if they'd like to order. It depends po. Kasi yung box ang actually more Yun yung, expensive. oo. But without the box, it's not that expensive actually. Ayun. So you can, ang you ganda. can order also. Ang ganda, oh. Mm-mm. Pati yung face, Oo. oo. Maria Clara, ikaw yan? Kaya, We call it Ninay. 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 May pangalan Ninay sila. daw. Oo, ganda. So, yung mga materials na before, mga retaso from the famous couturier, si Patrice Tesoro, Oh. Rene Salud. Oo. So, yun, mga, we collect from them, actually. Tapos po yung mga kinikita sa mga product na yan, siya rin po ang ginagamit yung fund pang tulong sa mga Oh, kababayan. yes po, yes po. Ang ginagawa po namin through collaboration with, again, the national government agencies, with the private sectors. Like, for example, we would like to grab this opportunity to say Say thank thank you to you. Robinson's Galleria because we don't rent Robinson's. Talagang libre lang po ito. At sila mismo tumutulong. Sige, ano pang Yes. kailangan nyo? Sound system, LED wall, okay. Kasi we also offer this space for free. They just, the members are only giving a certain percentage. Pero maliit lang talaga yung percentage Yeah. na yun. For the maintenance or for the administration cost, Oh. ganyan. They don't pay for the stalls. Oh. Not like other bazaar, di ba? Yes, yes. They pay so much, di O ba? exhibit Yun. 6,000 minimum, no? Oo. Sa amin talaga pag Wala. ano lang, We wala don't charge. talaga. We don't charge them. Ganun. Tapos kailan naman yung susunod ninyong exhibit? Hopefully May. May. For Mother's Day. Oh, okay. event. We usually do it for Happy Month of Women's now, di ba? Happy Yes, Women's yes. Month. We do it every year ng March. So to commemorate Women's Month. And then for May, it's Mother's Day naman. So we're planning to have one. Yung venue lang wala pa. We're considering maybe Antipolo, Robinson's Antipolo. yeah. But again, they wanted to do it like, ano na talaga, a regional. So, they're offering Robinson's Galleria all over the Philippines for free, for free. So, talagang kami lang, medyo dahan-dahan lang. Sige, baby step muna, one step at a time. Yes, oo. Opo. It Sige must be po. stressful din, ano? To organize. Yes, to But organize. thanks to LDR, owned by also Lucette. Yeah, LDR Events. Partner Yeah. with the BSK, Balikatan sa Kaunlaran. Okay. And we have another group naman, Linkpad, kay Evelyn, that partner with Balikatan sa Kaunlaran for OFW. May another project tayo doon. We have a lot of volunteers talaga. So Oo. like Ma'am Charo, no, she's giving time to this advocacy without any cost. At minsan paluwal pa talaga. So like for example, if like in Robinson's, they have this activity for kababaihan. Yes. We Yeah. just had this activity. It's cyber security for women. Oo. Ah, Free legal Free legal advice. Advice. Opo, that's free. What Ah. we did is we gather the women leaders in our community and send them in Robinson. So in from partner with IBP naman yan. ganun po. So from our own packet mga leaders, sige, kasi yung mga nasa komunidad, yan yung mga ano talaga, nasa community, sila yung mga nanay-nanay na wala namang kakayahan at hindi alam ano ba yung mga karapatan nila. So yung mga simpleng mga ganun na programa na hindi natin alam na simple lang para sa atin pero malaki na po pala ang nagiging impact para sa mga individual. Hindi lang po nanay sa bawat sa pamilya. Yes, oo. Oo, dami. Isa rin po sa mga tinutulungan nyo, yung mga start-up na mga... Yes, oo. actually. Ano ba yung mga members nyo na, may mga bata po ba na nag-i-start na ng negosyo? Tapos, syempre, sumasapi sa inyong foundation para rin makatulong sa kapwa.
Yes po, actually we will have a project with PUP. Yung mga graduating sa entrepreneur ano nila. Yes. We will select which one that we can help them. So Ganon. partnership ulit ho. So may mga scholars din kayo dito sa... Yes po. Yes. Ako po ay produkto ng scholar. And Miss Balikatan. I am the Miss way Balikatan. back. Hindi pa naman po. Hindi ba? Pero I am part of the Miss Balikatan because what we do as well, again, empowering women, mga kabataan, yan, naging scholar po ako at nung mga panahon namin, wala po, dahil 7 po kami magkakapatid, walang kakayahan ng nanay ko na pag-aralin ako sa kolehiyo noon. So fortunately, meron pong programa ang Balikatan sa Kaunlaran ng scholarship. So I did like 6 months training, and then after the training, I was employed. Nakapagtrabaho agad, and through that po, pagkatapos kong makapagtrabaho, doon na nag-aral, naging student. Na po ako, working student. At Okay. ito na po ako ngayon. Meron ng, tama po kayo na Entrepreneur na. we also develop startups. Yes. And then, ito na, katulad ko ng isa ng entrepreneur, at marami pa pong iba na natulungan ng Balikatan sa Kaunlaran na meron na pong magandang, nasa abroad na rin po yung iba. Ganun. Oo. Ganon. Oo. Malaki yung ambag nila, Miss Tony, sa ekonomiya kasi isa sila sa mga nag-stimulate sa economy natin. May I add to that Yes, ma'am. also? Before kasi we have chapters in Hong Kong. So we have BSK Hong Kong chapter. So yung mga doon, tinitrain namin. We go to Hong Kong and train them, be ready when they come back. Which right now, one of our director, Ching, was actually, what we call that, yung he was awarded, presidential award na the best OFW in Hong Kong. And now, he's part of Balikatan sa Kaunlaran National Foundation, director namin. And he helped up yung mga umuwi na mga OFW. Oh, so hindi lang to nationwide, international din siya. Oh, okay. Nakakatuwa Oo. naman, Miss Tony. Miss Tony, mukhang may nagtatanong sa atin na may nag-text siguro, Miss Tony. Yes. Ito si Marla ng Pasig. Pwede po ba kayong tumulong sa tulad kong may, na-mention natin kanina, startup business, na matutulungan niyo raw ba siya makahiram ng pondo? May mga ganun po ba kayong programa? Kay Aisa. Yes po. So we partnered with microfinances. We invited, yun yung maganda, dahil nga mga volunteers itong mga leaders natin, at talaga nga naman as much as possible, they stretch yung kanilang mga programa para umakma sa mga pangangailangan ng mga maliliit na negosyante. So meron tayong microfinance po na maaaring magpahiram ng 20,000 to 5 million. Depende. Depende. Okay. We will connect them, but of course they have to submit their requirements also. Kung ano yung kailangan nung company. Startup. Okay, sa mga interesado, ano ang mga requirements sa kailangan nila? Kay Miss Aisel, walang collateral. Oo. So they just need to background check, kanyan. Walang collateral yun as long as pasok doon sa Criteria niya. criteria. So depende. Okay, Oo. tapos kung nangyari naman yung mga gusto mag-volunteer, how do they volunteer? Is it online or they go personally? Well, pwede po silang kasi may website Facebook, kami and website. Facebook page. Pwede Yes. mag-message sila doon so we can answer their needs. Opo. Sa Facebook po, Balikatan sa Kaunlaran Balikatan. National Foundation. So they can just message us anytime. .org. Opo. And then we also have a website. It's balikatansakaunlaran.org. Yan. And yan, mayroon din po kaming mobile number sa Facebook. So they can just message us anytime po. Okay, pwede mo sabihin yung Number. number. Opo. Yes. Opo. It's 0998-971-5373. Or Ma'am Charo, sa inyo. 0927-736-8138. Yan, the Ayun. President of Balikatan. Ayun. Para po sa mga gusto makapag-collaboration sa inyo at gustong maging member ng foundation. Welcome po. Ayun. Ayun. Miss So Tony. far, Ma'am, Miss Charo, anong pinakamalaking mission na nagawa ninyo for this foundation? So far, we're really proud na meron kaming like this na flagship Filipiniana DAL Yes. because all over the world nakarating na po yung DAL namin. Yes. So, Um, at hindi lang dolls, ano? even- Sabi niyo, meron din kayo mga bags. Oh yes, Or mga- mga recycled materials. We have from Tetra Paks na ginawang mga handbags.
Tapos may hand-painted bags. So, lahat ho, we support them with that. From water lily, yung materials, meron din po. So, iba-ibang ano. Tapos, local woven na mga cloth. So, we support them from north to south. Abel Iloco, diba? From Benguet. Then, from down south, Mindanao. Oo. Ayun. Miss Tony, meron pang nagpapatanong mula kay Alvin ng Cavite. May rags to riches story na ba ang inyong member na sa inyo na nagsimula or may mga inspiring stories po ba kayong maaaring ibahagi? Meron. Si Sir Chris. Si Oh, Sir Chris. one of From them. ano yan, during sa ano po kasi doon sa amin dito sa ginanap natin na Entrepinoy, may hiningan po namin ng mga stories, yung mga these are real life stories na from rags to riches. So like for example si Sir Chris, siya ay isang pinanganak sa probinsya at ang kanyang magulang ay mangingisda. So siya rin ay lumaki na nangingisda. So ngayon po ay siya na ang may-ari ng, just forgot the name of his product, but you can see it to all SM stores, hypermarket, Available. na mga organic na yung cherries. Meron din siyang farm. Okay. Tapos, yun na binibenta doon sa SM. So ngayon po, yan, yung isa sa mga stories natin at marami pa pong iba. Ayun, sa pagiging isang mangingisda lang po ay nakaipon siya para makapagpundar ng mga ganitong produkto. Opo, through our collaboration with other national government agencies, ito ay nagbukas daan para sa mga katulad ng mga maliliit na entrepreneurs na saan pa kami, ito po ang DOST ang Yes. naging katuwang niya. So ang DOST po ay nagpahiram ng milyon para sa kanya na babayaran mo for how many years? Ganon. Ganon. Na-stretch ang At payments. doon, yung may stretch yung payment scheme nang walang interest. Ang ganda naman. So may mga Oo. programa po na hindi lamang po pala alam nating mga Pinoy na ay may mga programa pala ang mga national na ahensya Oo pero nga hindi po. natin alam. Ganun Oo, po. So meron ganun pala. po yung binibigay din na balikan sa Partnership. kaunlaran. Oo. Actually, we partner also with ASEC Beth De Leon sa DILG na very supportive sa Balikatan. Community-based ang yung mga projects namin. So, we collaborate each other. Merong isa pang rag to riches. Yun sa Taytay. Taytay, So, yes. yung Maritaso before na si Aling Diday, ginaya niya yung Triumph na bra. Okay. Oo. So, doon siya nag-start, nakapagpaaral siya ng mga anak na sa abroad na ngayon. So, Nakaka-inspire naman. Napakalawak na itong home lang siya, ha? Home-based. Home-based At lang. marami pa pong storya kami na Marami pwede pa. pang ma-share na from rags to riches. At given, ako rin, Opo. isa na rin po akong storya na talagang, again, dahil pito kami magkakapatid at single mom, ang nanay ko ay siya lang talaga ang nagpalaki sa amin. So, nahirapang mag-aral ng kolehiyo, naging scholar ng BSK. Through that stepping stone, umattend ng mga seminars na binibigyan ng BSK. At ito na po, ngayon na meron ng sariling pangarap, nakakapag-travel na Yes. kung saan-saan, meron ng mga sasakyan. So, I think I am one as well. At marami pa pong katulad ko na natulungan ng Balikatan. Until now, very active pa yung mom niya. Okay. Still one of our board of directors. Okay. Oo. She's the president of HomeNet International now, all over the country. So, she travel a lot. Ano rin yun, produkto ng BSK. Na minsan, last month, nasa Brazil, na New York. Na, these are women na develop. Di ba po? Minsan kasi ang mga alam naman po natin yan, mas lalo na noong unang panahon, pag babae ka, nasa tahanan Yes, ka lang. oo. Pero dahil nga nabigyan natulungan ng Balikatan sa Kaunlaran na to empower women. Power. Now, to empower family. Kasi may mga lalaki na may kalalakihan na, bakit puro babae? Pamilya na, lumawak na, oo. So ito ngayon yung mga kalalakihan natin, to empower them as well, to be a responsible father and to uplift his family through his, values. Yun. Saludo po kami sa Balikatan sa Kaunlaran Foundation at marami kayong natutulungan ng mga, syempre yung mga kababayan natin at sa mga nangangarap na maging entrepreneur na syempre mapalago nila yung kanilang mga negosyo. Yes, talaga marami nabibigyan ng pag-asa. Oo, and I'm sure
marami rin tayong matutula, especially ngayon na nasabi natin ito sa on air. Mhm. Yes. Oo, oo. o sakali po, baka pwede i-promote nyo po ulit yung mga susunod na programa nyo at saan po ulit kayo nila pwede makontak para sa mga gusto maging member at humingi ng gabay sa inyo. And you may contact us through our Balikatan sa Kaunlaran National Foundation Facebook page, and you may also message us at 0998-971-5373. Open po kami sa mga mabubuti ang puso na tumulong din sa komunidad. Kung meron po kayong mga projects sa kabataan, sa kananay-nanayan, sa kalalakihan, sa pamilya, open arms po namin kayong tatanggapin. Ang sabi nga, mas maraming idea, mas marami at mas malaki, mas malawak ang mas matutulungan po natin. At sa mga micro, yung mga maliliit din po ng mga negosyante, just let us know po, pwede po namin kayong ilapit sa mga kaibigan natin sa network ng mga microfinances po. So, yun po. Ayun. Kayo miss, may mga message po. We'd also like to thank our board of directors din na talagang sumusuporta sa atin. Lalo na very dedicated naming honorary chair na very supportive, si Ma'am Gia Gomez. Yes. And mga director, Joan Araneta, Jenny Bukay, and all the other directors. So, in one way or another, talagang we were united to help each other. At saka yung former president namin, si Michelle Tanyada. Ang kanyang product naman is from waste to energy and waste to maraming finished product ng mga panels, iba-iba. So, Yes. interesting din po. And you mentioned, ma'am, na itong mga dolls sa bahay ni Miss Gia Gomez ginagawa? Itong At the backyard po. ganun. Ay, Yung mga Sa San Juan. Sa San Juan. Yes. Apo. Oo. Ayun, Miss San Tony. Juan. San Juan. Ayun, ang ganda, Miss Tony. Nakaka-inspire at sana Yes, marami pa oo. tayong kwentong marinig mula sa Balikatan sa Kaunlaran Foundation at ma-inspire yung mga kapwa natin Pilipino Oo. syempre na may pag-asa sa Pilipinas. Oo. So, sa tulong ng mga foundation na ito. Lastly, meron ba kayong libro or na yung mga Yun. ito, Mhm. oo. Ito po yung, pero sa past president namin before. So, I'll hand it to Tony. Thank you. Thank you Ayun. very much. Ito, ayan. Ay. Pero Ito. may libro din kami ng aming honorary chair kay Ma'am Gia Gomez na Yes. how she started as a small entrepreneur too. Ma-experience niya hanggat sa nag-ano siya sa BSK. So, Okay. this one. Tapos they can avail of that sa Yes. bookstores, online. Online. Yes. Sa Ayun. Balikatan po. If you Ayun. want to know her story, Ayun. how he started with BSK and until now. So, Ayan. Ayun, Ito, bisitahin nyo lang po yung napaka- kanilang Facebook page at realistic. para sa mga gustong umorder ng libro nila. Ayan, yan maganda, po. maganda po yung mga yan. dolls ho, may mga story like yung hawak mo po niyo, yung flag making. Ang ganda, Oo. Oo Yung nga story, po eh. napaka-realistic. Oo. Marami po, yung mano po, yung iba-ibang natin, mga culture. Meron kaming Lola Basyang na with the kids, children around a Lola. Then, meron din kaming mga singkil. We have also mga IPs, mga indigenous people na dolls din. So, Ayun. marami Ayun. kaming ganun. So if they'd like to order, they can specifically say what they want. Yes. Kunyari singkil. Yes, Oo. tinikling, meron Tinikling, kami yes. ganun din. Ayun. Sayaw sa bangko, we have. Makikita yan sa mga embassies, di ba? Yes, actually, Nag-order Vienna, ang daming mga embassies nag-order na. Ayun. Naku, Naku, Miss Tony, ang yes. ganda naman. Oo, Oo. Naku, maraming salamat po sa Balikatan sa Kaunlaran National Foundation sa pagpapaunlak po sa amin dito at sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Yes, Miss so, Tony. thank you Thank very you po much. sa Thank you, pagbisita thank dito sa amin at sana po maulit. We're honored. Thank you. Yes. Thank you Yes. for Thank you. inviting us here. Thank you very Thank you much. very Malaking much po. tulong sa ating mamamayan Pilipino Thank ito. Ayun. Thank you so po. much. Ayun, Miss Tony, Okay. magko-commercial lang po tayo saglit ha. Magbabalik po ang Tulay Pilipino makalipas ang ilang paalala. Ang oras, 33 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Oras ng Hapon Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito.
Paano kalang gawing regular ang paggamit ng digital payments sa mga transaksyon ng pamahalaan? Lusot na sa ikatlot huling pagbasa ng kamera. Narito na ang live report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Aprobado na sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara ang panukalang e-Bayad Act na layong gawing regular ang paggamit ng digital payments sa mga transaksyon ng pamahalaan. Sa botong 257 na pabor, huli ang pinagtibay ng Kamara ang panukala para pabilisin at padaliin ang pagbabayad ng buwis, bayarin at pagtanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, makatutulong ang panukala upang maiwasan ang mahabang pila at matagal ng paghihintay sa mga tanggapan ng gobyerno. Para sa nakababatang Marcos, sa tulong ng e-Bayad Act, mas mapapalapit ang transaksyon ng pamahalaan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan. Sa klaw ng panukala ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, kabilang ang mga LGU, government corporations at state universities na obligadong gumamit ng digital disbursement sa sahod, benepisyo at iba pang bayarin. Kabilang din dito yung pagtanggap ng digital payments para sa buwis, fees, at iba pang kita ng gobyerno kung saan ay kikilalanin ang electronic receipt bilang opisyal na patunay ng bayad. Sa pahayag ni House Speaker Faustino D. III, malaking hakbang ito tungo sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas moderno at digital ang pamahalaan at ang ekonomiya. Dagdag pa ng lider ng Kamara, inaasahang mababawasan ang red tape, mapapabilis ang serbisyo publiko at mas mapapalawak ang financial inclusion sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng digital payment systems. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Angelo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng... Kami pa rin po inyong mga kasama. Ako po si Angelo Baino at ang bagong reyna ng public service. Tony Rose Gaida. Ayun, ang dami na Ayan. natin na pag-usapan, Miss Tony Off-Air, ano? Para kilala na natin sila. Yes, oo. 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 Opo. Maganda na naman ho ang ating panauhin. Yes, madam. Ito na naman ako. Nawawala na naman yung head check ko. Panauhin natin ngayon. Sila ay mula sa Pasig City Schools Division Teachers Community. Yes, we have with us yung founder and outreach coordinator, Miss Nelly Enyerga. Tama? Nelly Clarito Inyerga. Yes, oo. And Mary Jane Sumail. Yes, Sumail, ma'am. yes. Good Siya naman ang afternoon. teacher volunteer. Oh. Ayan. Ikwento nyo naman po sa amin, ano ba itong Pasig City Division Teachers Community? Okay, magandang hapon po. Yung Pasig City Teachers Community Outreach ay binubuo po ito ng mga iba't ibang teachers from different schools within Pasig Division. We started this program last 2017. No, then until now it's still running through our own initiatives, packets and all. Opo. Sarili niyong pondo. Sarili po namin. Yes. Oo. And then, it just so happened that for this year, we tapped the Knights of Columbus of Santa Marta, Calawaan, Council 13618. Ayan, chance ko na rin po para magpasalamat sa kanila. Yes po. Sila po ang nagpo-provide fully sa feeding side ng program namin. Sila po ang nagbibigay ng pagkain para sa mga bata. They supply the food for the children. Then kami na po ang bahala sa reading and catechism. Okay. We also have 3 volunteer catechesis po, teachers from Santa Marta. Then, ano po sila? Sila po yung katulong namin to form the values of the students. Ganun. Anong edad ho ang sinasakop nitong... Okay, actually po, we start from 6 years old up to the grade level na kaya namin i-cater. So right now, we have 6 years preschoolers. Then, meron kami hanggang grade 9.
Ano to mga hindi pa sila marunong magbasa, tinuturuan ninyo? Okay, yung iba po naman, at may iba-ibang level po sila. Merong starting, may beginning, meron po namang marunong na, meron po namang advanced. So yung mga medyo advanced, medyo ginagawa na namin silang katulong sa pagpapabasa. So nagkakaroon po kami ng peer teaching, meaning yung kapwa nila estudyante, inaaya nila na magbasa, ganon. Para less na rin yung effort ng mga volunteer teachers kasi minsan hindi naman lahat nakakapunta. And then, para ma-encourage din yung iba na, siya nga nakakapagturo, kailangan matuto din ako dahil para next time, hindi na ako upo dito magbasa, ako na magtuturo. Parang ganun din po. Nagkakaroon ng encouragement. Ayun. Ma'am Nelly, matanong ko lang, kailan nga po ulit nagsimula itong community nyo at gaano na po ito katagal? Okay, 2017 po, when we were allowed by the former superintendent, Sir Nico Idanan, and then nagkaroon po ng medyo lapses during the pandemic. So, ang start po namin kasi, we started na yung, di ba, meron kasing brigada eskwela sa schools po eh. Apo. So, nag-start kami doon na ang dami naming mga sobrang mga notebook, sobrang mga gamit. So, why not gather it and then pamigay natin. So, nag-start po kami sa ganon na pamigay sa mga Then, meron po akong 2 schools na nabisita from Bohol. Then, they were our recipients. And then, on 2020, medyo na-stop kasi pandemic, bawal ang lahat, bawal lumabas. So, lahat po ng programs, pati yung natigil. And then, we went back 2022 na. And then, ito na, may kasama ng feeding kasi kinausap ako ng Grand Night ng Santa Marta Council na pwede ba ma'am kasi they believe na kapag ka ng bata, best motivation ay may teacher. Kasi ang hirap naman talaga kahit sabihin mo na they are offering the best kasi magpapakain sila pero still syempre some parents are reluctant, di ba? Yung hindi naman lahat ng parents papayag na upo yung anak nila doon sa kalye tapos ganyan makinig baka isipin so to make it clear nagyaya sila ng teacher para makakonvince na this is feeding and then lalagyan natin ng catechesis. And then each year nag-upgrade kami. So just last year po 2025 we started with reading program and catechism na. So yun na po doon na po umikot yun na we had 100 of students catered from 6 years old to 15 to 16 years old po yung aming mga clientele doon. And then, hindi po kami nag-stay sa isang lugar kasi we cannot cater everyone. Kung magyaya ka ng bata, hindi pwedeng sila yung pupunta. Kasi hindi naman lahat nga pinapayagan or hindi lahat available. So, we make ourselves available for them instead. Kami po pumupunta every month kasi the Barangay Kalawaan has 6 puroks, no? So, yung bawat purok na yan, pinupuntahan namin every month. Umiikot kami doon para marating namin yung mga bata na hindi nakakarating sa amin. Okay. You do this once a month or weekly po. Weekly. Every Saturday. Every Saturday. Opo. Oo. So talagang nagbibigay kami ng time. Me as a supportive colleague and friend, lagi po akong pumupunta. Minsan nga kasama ko pa yung anak ko Yes. para nakikita rin niya yung mga ginagawa namin. So isa ako sa nagpapa-reading sa mga bata o kaya nag-assist sa mga nagpapa-feeding. So, Ayun. masaya po yung Paano activity. nyo naman nalilibang mga bata? Kasi minsan ang mga bata ngayon, attention span nila. Yes, maiksi, very diba? very thin. So Yes. ang ginagawa po namin, we started with we always start with prayer para Yes. doon pa lang magkakaroon ng formation, ng Oo. values formation ng bata. So after the prayer, we do some action songs and then akala nga namin nung una hindi mag-i-enjoy kasi pambata. Pero even the teenagers, the 15 years old, natutuwa sila. Meron nga po kaming mga pictures dito. And then, we
provide games, importante. Oo. Kasi to catch their attention. Basta mga educational games ang binibigay namin. So sabi ko nga, sana merong mga mag-sponsor dyan ng mga pang-games Pang namin, pang-prizes. Kasi we give prizes for the games. Kasi para ma-motivate sila, hindi lang, ano ba yun, napagod kayo, pinagpawisan kami, wala lang. So we provide prizes po as reward for the games. Ayun, mamaya po bago tayo magtapos pwede po kayo mag-promote at kung saan nila kayo pwede kontakin at Yes. syempre makipag-collab sa inyo yung mga gusto makipag-collab, Magsuporta. suporta Oo, sa yes. mga Kasi bata. importante talaga ang pagbabasa. Naalala ko noon, Opo. binabayaran ng 5 pesos para lang magbasa ng 5 minutes. O sa pamilya namin noon kasi parang Motivation? Oo. May bayad. Sa amin free. Sa kanila Oo. libre. Ang gamit po namin ay laptop para meron po mga stories, tapos mababasahin sila mga words or mga paragraphs na babasahin. So, laptop lang po ang dala namin. So, mas maganda siguro kung meron mga books and other Yes, reading oo. materials. Iba pa rin yung libro Hawak talaga. mo. Yung Hard hard copy. Hard Oo. copy ng books. Yeah. Totoo po yun. Yan po sana ang wish namin. Sana. Na may mga mag-donate ng mga libro pa po. Opo, mga yes. Tapos yung mga para sa mga educational games. Sabi ko nga kasi since literacy naman, so mind-boggling, yung mga word factory, Scrabble, yan, mga very helpful po sa mga bata. So ngayon, ang ginagawa namin, kasi wala pa kaming mga ganon, yung mga makeshift lang lahat. Opo. Pero yung mga traditional na larong Pinoy po ay alam mo, tumbang preso, luksong baka, ini-inject luksong din po tinik. namin kasi kailangan, kasi nawawala na yung kultura natin. Oo nga po, parang nawawala tradition na natin, nawawala na. So, pagka po kami, kasi nasa outdoor naman usually, sinasama po namin yun, nagsasama kami Sack ng race. mga yung sack race, yan yung mga sepak, ganyan, or yung agawan base, ganun, kasi para ma-experience nila kasi they are more on indoor, di ba? Yes. Gadget. More on gadget. So para maano sila na away from the gadget for a while. Totoo. Dapat Ngayon Physical talaga activities. parang alipin ng Physical. gadgets no? physical. Oo. Opo. Kahit tayo matatanda, Miss Tony, na ano na rin sa gadget Siguro mamaya magluksong na baka tayo. Oo. Totoo yun. no? Chinese garter. Chinese garter, yeah. At saka maganda pa rin yung may samahan kayo, di ba? Yung ano talaga, yung Opo. nakakapag Interaction. Physical Oo, interaction yes, ng mga oo. bata. Ngayon meron tayong tanong from Marga ng Cubao. Hindi po ba kayo nagkakaroon ng problema sa mga parents, lalo na yung mga anak na tumutulong sa gawaing bahay kapag nagkakaroon kayo ng mga sessions? Ay, Hindi Miss naman. Marga, thank you for the question, no? Sa ngayon po, hindi. Kasi natutuwa po yung parents. Dahil, sabi nga nila, libre na yung tutoring. And then, beforehand, pupunta kami may advance party na pupunta. Lalo na yun, yung mga lalaki namin, yung mga nights na members. Pupunta po sila, umiikot po sila kung saan yung next target namin. So, prior to the event, pupunta sila, kakausapin yung officers ng lugar, and then ipapaliwanag kung anong magkakaroon. So, yung mga parents naman, so far, hindi kami nagka-problema dahil well-informed sila beforehand. Supportive din Supportive po sila. sila. Actually, yung iba pong Tinutulungan kami parents, magligpit ng mga chairs na Opo. ginamit namin after. nandun din yung ibang parents, nanonood din sa mga anak nila habang nagre-read or kumakanta, sumasayaw. Nag-i-enjoy din yung ibang parents. Oh, enjoy din sila sa food kasi pag sumobra yung food, pati sila may food na Nabibigyan. rin. Ayun, nakakatuwa naman. At ito mula sa pondo ninyo, sariling bulsa ninyo, Opo. itong pati yung feeding ninyo. Opo. Yung feeding namin since June until nito, meron po kaming benefactor from Knights of Columbus po. Sila po ang nagpo-provide, sila ang lahat, nagma-market and all. Dadating na lang sa amin yung food na. Ayun. Gusto ko lang matanong, Miss Tony, yung ano ba yung, kumbaga, nag-udyok sa kanila na talagang tulungan itong mga kabataan ito, sino yung naging inspirasyon nila para gawin para buuin itong community nito. Pero Miss Tony,
Sa pagbabalik po ng Tulay Pilipino yan, sasagutin ni na Miss Nelly at ni Mama Mary Jane po yung ating katanungan. Magko-commercial na po tayo. Okay. Miss Tony, nang mabilis lang po, quick lang po. Magbabalik po ang Tulay Pilipino, makalipas ang ilang paalala ang oras. 53 minutes after 1 p.m. Po ang Tulay Pilipino. Namimili tayo, Miss Tony. Kaya Kasi nga nabibitin tayo sa oras, kaya kinakausap nga natin sila eh. off-air eh. Oo. Miss Ngayon, Tony. yes, sa mga gustong kumontak sa inyo, ma'am, paano yan? How do they get in touch with you? Pwede po nila kami makontak through our Facebook account. May Facebook account kasi wala pa pong wala pa kaming FB page, sir, ma'am eh. So, Nelly Clarito Inyerga po ang aking Facebook account. And then, for contact numbers naman, you can contact us at 0917-501-1206. Ulitin niyo po, ma'am. Ayun. Ulitin niyo po. Para may... Okay, once again, para po sa contact numbers, pwede po kaming makontak sa 0917-501-1206. Yan. 501-1206. Ayun, And napakadali. then, Nelly Clarito Inyerga lang po ang Facebook page, Facebook account. Ayun. Kayo po yun. Ako po Oo. yun. Oo. Okay. Kayo, ma'am, Mary Jane, baka may gusto kayong i-promote. Yung TikTok niyo, ma'am. Okay na po yung kay Ayun, Ma'am. para Opo. sa mga pag-collab. Oo, pwede i-TikTok yung mga nagsasayaw, di ba? Meron Mga kayong estudyante. Oo, di ba? Oo, more on Oo. ano. Pero nakakatuwa na yung programa nila is feeding and reading program para sa Oo, mga yes. kabataan. So after mag-read, kakain na sila. Yun ang inaantay nila. Hindi ba Siyempre, sila? gutom. Oo. Hindi ba Masaya. sila nahihirapan na yung magre-read muna sila? Hindi sila... Ano po, Needed- siniset po namin yung kanilang mga minds. Yun nga, nagbibigay oo. kami ng motivation. Yung mga games. Okay, so kapag all set, naramdam na namin na ready na silang tumanggap ng ng pagtuturo, ayan, that's the time para, sige, by group of 5, pupunta kay teacher. So, meron kaming around 20 volunteer teachers. So, yun po, ay pupunta sila kay teacher by 5, and then, tuturuan po sila. Yun nga po yung naging problema namin kasi laptop lang po ang gamit namin. Minsan, wala pa kaming Projector. bubong. Kasi minsan sa kalsada lang, depende po sa location ng pupuntahan namin. So kagaya nung last time, nasa isang lugar kami, nasa kalsada lang po talaga, open na open. Kaya ang lagi lang namin panalangin, huwag umulan. Yes, lalo Yun. ito. Oo. Huwag lang umulan kasi kalaban. Totoo. Ulan. At saka yung mga sasakyan, minsan Kasi gumigilid kami, tumatabi pag mayroong malaking sasakyan. Oo. Nadadaan dun sa kalsada. Ayun. Ako sana ay marami pang mag-sponsor sa kanila at yun yung mga pangangailangan nila ay mapunan ng ating Yes. mga may mabubuting kalooban. Siyempre mga mag-sponsor dyan sa kanila. Kontakin nyo lang po sila, si Miss Maraming Nelly salamat. Clarito Inyerga sa kanyang Facebook page at yung telephone number. Ulit-ulitin nyo lang po itong live stream namin, yung video namin sa Yes. YouTube. At yun, makokontak nyo na po ang Thank you in advance. ang community ng mga teacher. Thank you sa inyo. Thank you po. Oo, and more power. Siguro, Oo. this is God's way Mm. to have this proper venue para malaman din ng iba Yes. na to encourage not only to encourage other teachers din kasi sa totoo lang this is one of the main problems ng ating education, Tama po. yung reading. Actually, kahit anong gawin nating mahirap punan yung gap, yung reading gap ng bata. So, why we had this actually kasi nung during enrollment, kasi since we are in high school, doon namin na-realize na during assessment, may mga bata na hindi pa nakakabasa, pero they have to go into grade 7 kasi pumasa sila, hindi naman sila pwede ibalik. So, anong gagawin natin? We have to mend the gap. So, doon ako nagkaroon ng realization na from the very beginning, hindi lang itong mga estudyante namin ang tuturuan namin, kundi those people around the community na in the future, magiging estudyante rin naman namin. Yes. So, ihahanda na namin as early as today. Naku, Miss Nelly, thank you very Thank you so much much. po. Sana po Salamat. maulit at Oo. bigyan nyo Opo, kami ng opo. progress sa inyong Oo. community. Opo.
Ayun. may update po kayo. Ayun. Muli, Salamat Okay. sa maraming salamat po kay Mama Nelly. Nelly Clarito Nierga, ang founder and outreach coordinator, at si Miss Mary Jane Sumail, teacher and volunteer ng Pasig City Schools Division Teacher Community. Ayan, God bless Okay. you. Thank you More po. power sa inyo. At dyan po Yo, Miss nagtatapos Tony. ang ating programa. Yes, Yon. sa araw na ito. Salamat po sa inyong panonood, pakikinig, at pagsama po sa amin sa araw na ito. Thank you po, Tony Rose Gaida po. At ako naman po si Angelo Baeño. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng nakinig, nanood at nakatutok sa amin sa TV, radio, social media. At lagi po namin paalala dito sa DWIC Tulay Pilipino, walang ibang tutulong sa Pilipino kundi ang Kapwa Pilipino. Yes. Muli, hanggang sa muli po dito sa Tulay Pilipino. Bye-bye! Thank you, bye-bye. Thank you po. Thank you.